Hi, good morning po. Good morning, Grace and Truth Elevate Christian Church. Thank you po, Pastor Boy. Thank you po sa inyong lahat for inviting me to speak and share God's Word and God's message. Marami po ako na-experience dito sa Amerika na hindi ko naisip, hindi ko akalain na ganito pala. Lahat naman po yun ay ipinagpapasalamat ko rin sa Panginoon dahil yung makapunta rito ay kalooban niya at naniniwala po ako na may plano ang Diyos sa buhay ko at ganun din sa buhay ng bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Palaging yung pinakamabuti ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang kailangan lang po ay magtiwala tayo sa Kanya, sa timing niya, at sa salita niya. Dahil kung ano yung sinabi niya, yun yung totoo. Regardless kung ano man yung nangyayari sa paligid natin. Ang importante, manangan tayo dun sa salita niya, sa sinabi ng Diyos. So, saan po ba natin makikita yung mga salita ng Diyos? Hindi po ba sa Bible? So, yan, isa pong reminder at encouragement sa ating lahat na kung gusto po natin na maging grounded yung faith natin sa salita ng Diyos, patuloy lang po tayong magbasa ng Bible, aralin natin, at magkaroon po tayo ng interest at maglaan po tayo ng panahon para talagang basahin yung scriptures dahil unang-una tayo rin naman po talaga yung makikinabang dun at aminin man po natin or hindi, talagang ang salita ng Diyos yung kailangan po natin sa buhay natin, no? Kasi kanino po ba tayo makikinig or anong salita po ba yung panghahawakan natin, yung sarili po ba natin pag-iisip, yung opinion ng mga taong nakapaligid sa atin, social media or celebrities, alin po ba yung may pinakamataas na authority sa buhay natin. I-take into consideration po natin yung mga bagay na yun dahil importante po yun, lalo na kung pundasyon ng buhay natin yung nakasalalay at yun pong mga tao din na nagtitiwala sa atin, yung mga nai-influence natin. So, ano po ba yung nakukuha nila sa atin? At ano po ba yung pinagkukunan din natin? Diba? Sana po, salita ng Diyos, sana po yung leading ng Panginoon, yung i-share natin sa kanila, yung mabuting balita na nagmula sa salita ng Diyos. Yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa kanila, yung pagmamahal ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, ayan, medyo nakapagkwento na po ako ng pahapyaw. So, ngayon po, magsisimula na po tayo. At ang title po or focus ng message natin for this Sunday morning ay about the importance of prayer and the importance of scriptures. So, simple lang naman po. Sa sobrang simple, alam po natin na ito ay basic sa buhay nating mga Kristiyano. Gusto ko lang din po na i-remind ang bawat isa sa atin, including myself, kung gaano kahalaga ang pagdarasal, no, prayer, and ang kahalagahan ng scriptures or ng Bible sa buhay natin. I-define lang po natin ulit yung prayer. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng prayer or pagdarasal sa Diyos?
And I think mag-a-agree naman po tayong lahat na ang prayer or panalangin ay yung way para makipag-usap tayo sa ating Diyos, Ama, no, kay Jesus, sa banal na Espiritu. So, ito po yung paraan para kausapin natin siya. No? Primary way para makipag-communicate tayo sa Diyos. And I believe na ang prayer po ay hindi one-sided lang, hindi yung tayo lang po yung salita ng salita, no? Sa Diyos. Naniniwala po ako na as we pray, God hears us, He listens, and He answers. No, hindi man po sa panahon na gusto natin o inaakala natin. Naniniwala po ako na ang tugon ng Panginoon, ang sagot niya sa mga panalangin natin ay according sa plano niya at according sa itinakda niyang panahon. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay, wala pong lingid sa Kanya. So, yung timing niya ay palaging perfect. At sa panalangin po, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya sa panahong inilaan niya. At manalig tayo sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na ating sinasamba dahil alam po natin na walang imposible sa Kanya. So, ngayon po, bilang malinaw po sa atin kung ano ang ibig sabihin ng panalangin, mag-share lang po din ako ng ilang mga Bible verses dahil dapat po, di ba, yung ating pinaniniwalaan at pinanghahawakan ay laging nakasalig sa salita ng Diyos na makikita nga po natin sa Biblia. Papasahin ko lang po sa Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. May isa po sa John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. In Mark chapter 11, verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. In Romans chapter 8, verse 26, likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Sa Matthew chapter 6, verse 6, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Sa Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. In Ephesians chapter 6, verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. And in Psalm chapter 34, verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Sa Luke chapter 18, verse 1, and He told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. In 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 4, first of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions,
that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sa Colossians chapter 4 verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So, yan pong mga verses na yun ay ilam lamang po na mga Bible verses na tumutukoy tungkol sa prayer at sa kahalagahan nito. Ngayon po, syempre, mga maiiksing part lang po yun ng bawat chapter na nasa Bible. Kung gusto niyo pong mas malaman yung context ng mga verses na binasa ko, I encourage you po na basahin niyo po yung buong chapter para hindi po natin ma-misuse or ma-misunderstand kung ano talaga yung ibig sabihin ng nakasulat sa Bible. As we pray, naniniwala po ako na nakikinig ang banal na espiritu at sumasagot siya sa atin. Gusto ko lang din po i-share sa inyo na isa po sa mga naging prayer ko ay sana Lord, magkaroon ako ng eagerness talaga, God, na basahin yung salita mo, mas alamin at pag-aralan yung katotohanan na nagmumula sa'yo. Kasi, gaano po ba kahalaga yun? Sa inyo po, gaano po ba kahalaga sa inyo na yung alam nyo, yung pinaniniwalaan nyo, at yung ibinabahagi nyo sa mga tao, sa mga mahal nyo sa buhay, ay totoo. Diba? Hindi fake news. Na legit talaga kung ano yung pundasyon ng pananampalataya mo. Diba? Kasi ano ba yung nakasalalay dun? Ako po, importante sa akin na totoo yun. Totoo yung faith ko, totoo yung pagkakakilala ko sa Panginoong Diyos, totoo yung naiintindihan ko at tinatanggap ko mula sa salita niya na nakasulat sa Bible. Actually, dumating nga po ako sa point na talagang, syempre, diba, ang Bible po maraming salin niya na translation. So, sinesearch ko rin po online na ano nga ba talaga yung unang Bible, like saang language siya unang nakasulat. Kasi since na-translate na nga ng na-translate, possible talaga na nagkaroon na ng modifications dun sa interpretation and sa wordings dun sa English translation, right? So, ang unang Bible po talaga ay originally written sa Hebrew, Aramaic, and Greek languages. So, ngayon po, napapaisip ako na since doon pala na isinulat yung una talaga, mga nauna, mas mabuti kung maintindihan ko siya or malaman ko kung ano yun, yung kahulugan niya, base doon sa unang pagkakasulat bago siya translate into English, into Filipino, diba, Tagalog, at sa iba pang lengguwahe. And I researched din po, no, kung yung original copy ng Bible. Kasi it was not really written as a whole book, diba? Lately na lang siya kinompile. At iba't iba yung nagsulat, or yung authors noon. And meron ding iba't ibang versions kasi sinulat yun ng iba't ibang scribe sa iba't ibang lugar. So, ngayon po doon ako na-expose. Then nakita ko na, okay, so yung may ganitong code, ganyan, and so interesting po siya. Nakakatuwa na tinutugon ng Panginoon, no, yung prayer ko na, Lord, may I have this eagerness to know more about your word, to study your word seriously, and to enjoy studying and learning from your word. Kasi alam ko po na
ito yung mas nagbibigay buhay sa atin. Alam niyo po yun, dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Diba? At ito po yung nagbibigay ng lakas sa atin. At ito yung gabay natin sa araw-araw. Ngayon naman po, since na-discuss na natin yung about prayer, and nabanggit ko po kanina na ang topic natin is about also the importance of scriptures. So, basahin naman po natin ngayon, galing mismo sa scriptures, kung ano yung importance ng kasulatan. So, sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, nakasulat dito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. At sa John chapter 17 verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. And sinabi rin po mismo ni Jesus sa John chapter 5 verse 39, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me. Amen. So, yan po, mismo yung kasulatan din ang nagpapatunay, diba, na ang salita ng Diyos ay talagang kapaki-pakinabang, at dito natin natatagpuan si Jesus, dito natin siya mas makikilala, diba, yung storya ng buhay niya, kung paano siya nagsakripisyo dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, at yun pong matutulong nito sa atin, diba, even historical events, kung paanong yung kabutihan ng Diyos ay nagpanatili sa mga Israelita at sa mga naunang henerasyon at sa mga sumunod-sunod na salinlahi hanggang sa atin po ngayon, diba? Napapakinabangan po natin yun. At napakabuti lang po talaga ng Diyos sa buhay natin. I-share ko lang din po sa inyo yung ilang mga naging prayer request ko. No, yun nga po, naging prayer request ko is for God's message and leading. Months ago, when I was informed to share God's word and to testify. So, answered prayer naman po siya, paunti-unti, no, partially until today, November 7, 2024. Ito na nga po. So, praise God. So, meron po ako ditong notes and learnings. I learned to depend more on God's Holy Spirit, His timing. I got to be patient, faithful, sensitive, discerning, and obedient to God. Kasi eventually, sumasagot naman po talaga siya at ibibigay niya yung mensahe para sa atin when it's time. As a reference for the scriptures, no, sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not worry about anything, but in everything with prayer and thanksgiving, make your requests known to God, and the peace of God will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen. Patuloy lang po na magtiwala tayo sa Panginoon kasi whenever we pray, God really hears us, and yung sagot ng Panginoon sa panalangin natin naka-ready na po eh. It's only up to us to wait for it, for His perfect timing. Kasi may nakalaan at nakalaan naman po talaga dyan. I know there will be more prayers that will be answered. Kasi yun naman po yung journey ng buhay natin. And I believe hindi lang sa akin tumutugon ng Panginoon. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang prayers, prayer requests. And so, I believe and I trust na ang Panginoon ang bahalang sumagot po sa mga panalangin ninyo. Huwag lang po kayong mainip. Huwag po kayong magsawa na magtiwala sa Diyos dahil alam niya kung kailan nyo kailangan yung hinihingi niyo, yung pinapanalangin ninyo, at talagang ibibigay po niya yun sa inyo kapag nakalaan yan ng Diyos para sa'yo. Na magtiwala ka lang. Okay lang naman mag-doubt minsan, okay lang naman maging unsure, okay lang na para bang hindi mo alam kung ano yung sunod na step. Kagaya nga po dun sa kinanta ko kanina.
Diba? I don't need to know what's next because tomorrow is in God's hands. I can trust Him with my future kasi nandun na siya. Diba? So, yun po. At again, the importance of prayer and the importance of scriptures sa buhay natin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. At mga natutunan ko nga po dito sa pagpapahalaga natin sa panalangin at sa salita ng Diyos ay nandoon yung guidance, paggabay niya, yung joy, yung kaligayahan, yung love, pagmamahal, peace, kapayapaan, yung will at kalooban ng Diyos para sa ating lahat. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin at alam ko po na magpapatuloy ito, walang katapusan yan. No, up until eternity, talagang ma-enjoy natin at ma-experience ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, sama-sama po tayo, patuloy na magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng mga salita niya. At eventually, yan ko po masasabuhay natin to everyday. Yan, marami tayong natututunan sa journey na to at maibabahagi rin po natin to sa mga mahal natin sa buhay. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. No? Thank you so much again. And God blesses and God loves us all always. To God be the glory. Bye po. So, matagal na rin ko po kasi nakausap si Irene. Yun pala is medyo nagkaroon siya ng adjustment. Pero makita natin kahit na minsan nasa ibang lugar ka, hindi nawawala minsan yung problema. Part talaga ng buhay yon. At sa kanyang senior is napakahalaga nung magtiwala ka sa Panginoon. Dahil meron tayong dalawang pagkatao na alam natin na ito po ay ang Diyos po ay nagmamalasakit. Di ba? Na pag hindi mo pinabayaan yung iyong spiritual life, yung layunin ng Diyos, even yung physical natin, ito nga po yung parang nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kapanatagan. Alam natin kasi sa dalawa nating pagkatao, yung ating inward man is secured na, yung ating inward man ay nasa kapayapaan na ng Diyos, reconcile na sa Diyos. Dapat malinaw sa atin yung isipan. Pero alam mo rin na itong ating outward man na habang nabubuhay ka, habang gusto pa ng Diyos na mabuhay ka sa lupang ito is nakakaranas to ng dahil ito ay nabubuhay ka sa lupa. Alam natin kasi po na itong buhay dito sa lupa is submit sa time, sa oras. Dapat maliwanag po sa atin yon. Submit ito sa mga bagay na natural, na may time na masaya, may time na malungkot, may time na maganda ang buhay, may time na may problema. Diba? Alam natin yan. Kaya ngayon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, parang yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 10 ba yun? Yung aming tinapik last Wednesday. Tingnan nga natin, but thou hast fully known my doctrine. Napaka-importante po nung lubusan nating malaman yung aral ng Diyos. Bakit? Pati yung manner of life mo, yung pagtsatsaga mo, yung layunin mo, yung faith mo, long-suffering mo, yung charity, pag-ibig mo, yung patience mo, iba yung pagtsatiyaga mo, naaapektuhan kung alam mo yung doctrine of Christ. Na sa journey natin is, ang inspirasyon natin sa buhay na to, hindi ka na lang nakapokus lamang dito sa physical aspect. Kasi pag ikaw ay na-born again, dalawa na yung pagkatao mo. Diba? Dalawa na yung pagkatao mo. Isang taong panlupa, isang taong panlangit. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16, tingnan natin. Kaya nga hindi kami nang hihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina. Diba? Itong ating outward man
nakapanlupa yan eh, pang dito sa earth. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. So dito, ang isang born again, meron kang dalawang pagkatao. Yun yung sinasabi din sa 1 Corinthians chapter 15 from verses 48 to 58. Tingnan natin. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, dapat malinaw sa atin ito, di ba? Kaya napaka-importante ng ating pag-aaral na naunawaan natin yung born in the Spirit. Ang ipinanganak sa Espiritu, iba yun. Ang ipinanganak sa laman, sa laman. Ang ipinanganak sa laman, yung outward man. Ang ipinanganak sa Espiritu, ang napakapalad natin kasi pag ikaw ay na-born in the Spirit, pinanganak ka sa Espiritu, nabuhay yung Espiritu mo. Kaya nga na-born again. At ang nagbigay ng buhay ay ang walang iba kung hindi yung gospel of Christ. Di ba? Yun yung napakagandang na-encounter ng isang mananampalataya. Kung kagaya ng sinabi ni Irene, napakaselan niyang pag-aaral sa Scripture. Hindi yung basta-basta ko, dapat ang nakaka-influensya sa iyo talaga, yung Scripture. Hindi yung lamang, kasi ang kadalikaduhan kasi, ayon sa ating pag-aaral, merong warning ang Bible, merong warning si Paul. Na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 13, tingnan ninyo, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. So, iba yung karunungan ng tao, iba yung carnal knowledge. Ha? Kung hindi sa itinuturo ng Espiritu. Paano, Pastor, yung itinuturo sa Espiritu? Ayun din, sabi niya, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So, okay. Diyan pa lang, makikita mo na yung dalawang pagkatao, iba yung knowledge of man, iba yung knowledge ng Espiritu. At ang knowledge ng Espiritu, ang paraan para maging malinaw sa atin is yung comparing spiritual things with spiritual. Diba? Yung iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, capital, small letter E or S. Ano yon? Saan galing yon? Kung kayo tatanungin ko, para hindi ka na liligaw, saan nanggagaling yung comparing spiritual things with spiritual? Iwinawangis mo yung mga bagay na Espiritu sa mga pananalitang, yung pananalita, ayon sa Espiritu. Ano yon? Ano yung, paano yung comparing para hindi ka mapunta sa knowledge of man? Para hindi mo ma-interpret ang Bible o ang Scripture hindi ayon sa aral at karunungan ng tao. Kung hindi, paano yung pagturo ng Holy Spirit sa isang mananampalataya? Kasi sabi ni Irene, sabi niya, kailangan ang guidance ng Holy Spirit sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Una, yung interest, meron kang pagtitiyaga. Di ba? Ang sabi nung binasa natin kanina, bagaman ang aming taong panlabas ay nanghihimagod, pag sinabi nanghihimagod, nanghihina, napapagod, tayo rin ay gumigive up tong strength ng physical napapagod. Pero yung aming taong panloob ay palakas ng palakas, di ba? Kaya kailangan ng interest. Dapat yung wag kang papayag na yung dikta ng laman ang masunod palagi sa ating pagkatao kasi meron kang dalawang pagkatao. Pag ikaw ay na-born again, meron kang dalawang pagkatao. At minsan, ang nagiging focus lamang yung taong panlabas. Kasi ito yung nakikita mo, nararamdaman mo, naoobserbahan mo. Pero yung taong panloob, hindi mo masyadong nakikita yon. Pero ang nagpapaunawa noon, Scripture. Kaya kung hindi ka rin nagpupursige at nagkaroon ng interest sa bagay ng salita ng Diyos na iniwan sa atin, ay mahina yun. Hindi yun magiging malakas. Diba? Comparing spiritual things with spiritual, wala yung pagkakaiba, galing yun sa mismong bibig ng Panginoong Hesus. Yung sinabi niya sa John chapter 6, it is the Spirit that quickeneth. So ano yung number 2? Dun sa, the flesh profiteth nothing, di ba?
Sa laman, walang anumang pakinabang. So yun daw, pag hinimay-himay mo yan, yun daw, nagbibigay buhay yung salita. Kasi sabi ng pangatlong aspect is, the word that I speak unto you, ang salitang, dito na napakaganda na ang salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu. So yung nagbibigay ng buhay, yung salita, pag kinuha mo yan. So yan yung sinasabi doon sa 1 Corinthians 2:13, para huwag kang mapunta sa karunungan ng tao. Sabi dyan, ang mga bagay na ating magsasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. So iba yung karunungan ng tao. Kasi nga, dalawa yung pagkatao natin. So dapat nagigets mo yung, nasesegregate mo kung paano. Parang ano yan diba? Pagka meron kang isang gadget, merong mga manual para huwag kang magkamali at huwag kang mag-error doon at makuha mo pakinabang nung gadget na yon. Basahin mo yung manual, ituturo niya sa'yo na ito, iba to, ito pang kanan, ito pang kaliwa. Parang ganun yun eh. Itong scripture. Siya rin na magpapaliwanag para huwag tayong maligaw. Comparing Espiritu, winawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu. So ano yung Espiritu? Spirit, ano yon? Word. Comparing spiritual things with, spiritual. So, word by word. So, nagsusuportahan yan. So, maintindihan mo yan na ang nagpapalakas sa ating espiritu, salita ng Diyos, sa inward man. Kaya yung sinabi doon na, bagaman ang aming taong panlabas ay pahina, lalo na minsan may problema, may mga pressure tayong hinaharap, diba? Mga bayarin, kuryente, tubig, diba? Nakakaano yan, diba? Kasi humahanap ka ng way. So, at minsan, pagka may mga time na parang hindi mo alam kung paano gagawin mo, nagpe-pray ka with the purpose kung gusto pa ng Diyos na mabuhay tayo. Doon nga natin ina-apply yung pag fully known mo yung doctrine, yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 10, kapag alam mo yung aral ng Diyos, di ba? Sinunod mo ang aking aral, ano maapektuhan? Pati ugali mo. Kaya hindi totoo yung nakuha mo sa ating paksa ay wala na tayo sa kautusan, hindi na ini-impute ang kasalanan, wala ka nang tinatransgress. Dapat maliwanag sa iyo dahil meron kang dalawang pagkatao. Nung sinabi na inabolish na yung law, inalis na yung law, inalis na yung old covenant system, para kanino yon? Yan. Kasi nga, para hindi tayo na confuse, di ba? Na meron tayo sa ating pag-aaral, pag na-born again ka, nabuhay yung yung dating patay, yung espiritu na dating patay dahil sa kasalanan, nabuhay. Sino nabigay ng buhay? Yung paniniwala natin sa word of truth, di ba? Yung ginawa ni Christ sa krus. Kung alam mo yon na naapektuhan noon dati patayan, pero noong nanampalataya ka, yung word, yung sinasabing word, yan yun ang laki ng connection niya sa gospel Di ba? Pinag-aralan natin yung Ephesians 1:13, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, connected, di ba? And after you believed, Ephesians 1:13, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So yung ating espiritu, kaya nabuhay, nung tinanggap natin yung word of truth, spirit, ang gospel of salvation, sealed tayo ng Holy Spirit, kaya nabuhay yan. At ang paraan ng ng Diyos para ang isang tao ay mabuhay, tanggapin niya yung word. It is the Spirit that quickeneth, word of truth, yung ginawa ni Kristo. Tandaan niyo, pinaka-sentro ng nagbibigay ng buhay ay, ay ito. Bakit? Kasi nga,
para hindi na to maapektuhan ng kasalanan, inihiwalay niya yung outward man. 'Di ba? Yung outward man ay namatay at inilibing. And then, yung espiritu ay binuhay na mag-uli. Born again. Kaya ang isang tao na na-born again, meron siyang dalawang pagkatao. Meron siyang dalawang buhay. Nabuhay ang physical, buhay din ang espiritu. Pero ang isang tao na unbeliever, dito tayo gumawa ng unbeliever, or hindi nanampalataya kay Kristo, hanggat hindi niya tinatanggap ang gospel. Tama? Tama po ba? Kasi ang nagbibigay ng buhay ay ang gospel. Wala rin sa kanya ang Holy Spirit kasi matatanggap lang niya ang Holy Spirit. Ang sabi ng Ephesians 1:13, makikita niyo yung comparing spiritual things with spiritual. O sa kanya kayo rin man pagkarinig niyo ng aral ng katotohanan. Kaya dapat mapakinggan ng isang tao, makinig kayo magaling. Dapat mapakinggan ng isang tao ang aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ito yon. Tapos sabi dyan, mula nang kayo'y magsisampalataya, dapat paniwalaan niya yon. Pag pinaniwalaan ng isang tao, ng kanyang isipan, kaya ang laki ng role ng mind natin, ito ang espiritu. Sapagkat ang tumatanggap ng aral, ng mensahe, ang isip, ito yung sumasala, ito yung tatanggap. Paniniwalaan ko ba ito o hindi? Importante ba na mayroong kang naririnig ng aral ng katotohanan? Kaya napakapalad mo. Pag inunawa mo, napakapalad ko pala, naintindihan ko yung gospel. Napakalaking kayamanan yan, ha? Yan yung blessing. Kayamanan hindi sa lupa. Kayamanan panlangit. Okay? So, ganun mong maintindihan mo, napakapalad ko. Dahil ko pa milyonaryo, dahil ko pa bilyonaryo, kahit na minsan naiinggit ka sa mga mayayaman, kapag nakatingin ka sa physical aspect, hahabagin mo sarili mo, kawawa naman ako. Ito yung sinasabi ko kanina, o ng mga nakaraan pa, na kapag naunawaan mo yung ganda ng ginawa ni Kristo, yung word of truth, yung doctrine ni Christ, aral na katotohanan, fully known, pag lubusan mong naunawaan at maliwanag sa iyo, hindi mo nahahabagin ang sarili mo. No matter what, minsan na dumating na circumstansya sa buhay mo. Nahanap ko kanina yung verse ni Paul na sabi na alam ko ang lihim ng kasaganaan, alam ko rin ang lihim ng kahirapan. Pero ang napakaganda, sabi ni Paul, pero anuman ang kalalagayan kung kinaroroonan kong kalalagyan, natutunan ko ng masiyahan, contentment. Bakit? Kasi alam niya yung kayamanan nung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Daig mo pa yung milyonaryo, bilyonaryo. Di ba sabi ng Bible, what does it profit a man? Ano ang pakikinabangin ng isang tao? Makauntan man niya ang buong sanglibutan. Ay, yun na yun lahat ng mundo. Pero hindi naman talaga iyo yan eh. Kung mapapahamak ka naman. Ito yung sinabi ko last Sunday na ang dapat katakutan ng tao, ang dapat ang kalungkutan ng tao, at ang dapat na mas binibigyan ng halaga ng tao, ay huwag siyang mapunta sa eternal death. Dahil kahit anong ganda ng buhay mo sa physical aspect, nasa iyo ng lahat, maging maligaya ka, napangasawa mo yung dream girl o dream boy mo. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Ano ba susunod na lyric doon? Sino nakakalam noon? Alam nyo, pag ikaw ay nasa physical aspect lang at nakuha mo lahat yung parang proud na proud ka na. Kasi nasa iyo na lahat eh. Pero hanggang dito lang sa lupa yon. Walang masama kung makuha mo o hindi. Pero isang bagay, makontento ka. Dumating man siya o hindi man, natutunan ko ng masiyahan. Sabi ko nga, bakit sinabi ni Paul na rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice. Kung maliwanag sa iyo yan, if you have fully known my doctrine, ano maapektuhan? Manner of life. Bakit? Hindi ka na naiinggit, hindi ka inggitero, hindi ka inggitera, hindi yung hahabagin mo sarili mo.
Kasi pag tumingin ka sa physical aspect, meron diyang parang flawless. Perfect. Sa bodybuilding lang, talaga naman. Diba? Tapos puno pa ang bulsa. Wala ka nang hahanapin na. Wala ka nang hahanapin pa. Diba? Tayo pa naman mga Kristiyano, kanta tayo ng kanta na pag nasa atin ang biyaya na Diyos, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Naiintindihan mo ba talaga yung doctrine of Christ? You have fully known my doctrine. Pag alam mo talaga lahat ang aral ni Kristo, maliwanag sa iyo, abay, pati yung manner of life mo. Kasi naiintindihan mo, mayroong time na nasa taas ka, may time na nasa baba ka. May time malusog ka, may time biglang darating ang sakit. Kasi ang panahon, ito nga yung natural, ito nga yung earthly life. Iba-iba ang buhay sa physical, iba-iba ang kalamidad. May tag-init, may taglamig. Lalo na doon sabi ni Irene, di ba, 4 ang season. Di ba? Sa atin, 2 lang. Ganyan talaga sa mundong ito. Pag maliwanag sa iyo, pag matured ka na, kaya mo na mag-adjust. Hindi ka na para bang lagi mo habagin ang sarili mo. Kaya nga, napakapalad natin, kapag ikaw ay na-born again, meron kang 2 pagkatao. Sabi ng iba, 3 po, pastor. Pangatlo po yung pag-senior ka na. Senior citizen. Sala daw yung turo. Sala yung turo mo, kulang yan. Meron kang 2 pagkatao. Yun nga yung sinasabi ng Korinto. Diba? 2 Corinthians 6:14 at saka 1 Corinthians 15:48-50. At ang idinil ni Jesus ay yung Spirit. Ngayon, sabi, all sins were forgiven in the inward man. Doon sa tao mong paloob, forgiven na yan. All sins. All. So maintindihan mo na yan. Hindi ka na mako-confuse. Tapos, and never to be imputed again. Hindi na pwede siyang impute o ibilang pa na makasalanan. Righteous na yon. At yung sinasabi sa Hebrew 10:14, sanctified forever. Sana maintindihan natin ito. Na, sabi na iba, license to sin yan. Teka muna. Saan ba ipinokos yung sinasabi na all sins were forgiven at never to be imputed again? Pag hindi mo alam na meron kang 2 pagkatao at hindi mo alam na ayun ay ipinokos sa spiritual aspeto ng buhay ng tao, mako-confuse ka, nakakagawa pa ako ng kasalanan eh. Bakit sinasabi na hindi na raw ibinibilang? So, all sins were forgiven and never to be imputed again. Kanino? In your inward man. Paano yung physical? Nagkakamali pa yan. Lalo nga, dahil yan ay outward man, focus yan sa physical, karnal yan, nagkakamali pa yan. Titigil lang yan sa pagkakamali. Sinasabi ko po kasi yung pagkakamali, pag ikaw ay born again, nagkakamali ka pa rin. Pero, in the sight of God, yung espiritu mo, hindi po yun apektado kasi inihiwalay na yung inward sa outward man. Yung pinag-aralan natin ng karaang Sunday, yung circumcision. Kaya, although yung manner of life mo, hindi naman yun parang nabubuhay ka ng, anong tawag doon? Parang evil talaga, yung talagang wala ng batas-batas. Hindi po totoo yun na delikado yan, magiging license to sin. Hindi Kasi ang tinutukoy, may intindihan mo na wala ng law para i-impute sa kasalanan, yung sinasabi na, for Christ is the end of the law for righteousness. Sa espiritu yon, sa inward man. And then, yung sinasabi ng Romans 5:14 and Romans 5:15 and 5:13 and Romans 4:15 na hindi na ini-impute ang kasalanan. Sa inward man yon. Pero dito sa outward man, pag ikaw ay gumawa
ng pagkakamali, subjected ito saan? Sa physical, sa earthly living. May gobyerno dito. May batas dito. Pag ito nagwala at gumawa ng kasalanan, mahuhuli ka, makukulong ka kasi merong civil law. May batas sa lupa. And also, baka ikaw kung hindi ka, baka kung makaligtas ka, napagtaguan mo yung batas, yung civil law, baka yung taong ginawan mo ng masama, huntingin ka at patayin ka. Tama? Tama po ba? Para maintindihan natin na hindi po totoo yung license to sin. No? Kasi yung inward man ang iniligtas. Diba? Yun yung sinecured. Yun yung pinatawad sa lahat ng kasalanan. At never to be imputed again yung kasalanan. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Okay? So, secured na yung yung inward man mo. Dahil alam mo yung ginawa ni Kristo, yung bisa ng ginawa ni Kristo. Naintindihan mo yung circumcision, yung operation ng inalis yung body of sin. So alam natin na ang body of sin, yung outward man, plus yung earth man, taong panlupa. Yan. Kaya ito yung napakaganda para hindi tayo nakukonfuse. Pero pag tinignan mo lang ang iyong pagkatao na isa, ito lang yon. Sa unbeliever lang yon. Kasi patay yung kanyang espiritu. Mabubuhay lang yung kanyang espiritu pag tinanggap niya si Kristo, yung liwanag ng Ebanghelyo. Kailangan niyang mapakinggan yung aral, word of truth, aral ng katotohanan. Yun din po yung doctrine of Christ. Napakalaga pong maintindihan yon. Simple yan, pero dapat magliwanag sa iyong isipan, yung kagandahan yan. Yung maliwanag, hindi ka nalilito. Kasi nung araw, itinuturo yan, parang kasama pa rin yung flesh. Maging sa pagkabuhay na maguli, doon sa babaguhin, ang isinasama yung physical. Tingnan niyo to. 1 Corinthians chapter 15:48. Merong katawang ukol sa lupa. Pasinin niyo magaling yan ha. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. Maliwanag po yan. Pinapaliwanag ni Pablo. Sa mga ibang, ito yung sinasabi ko, hindi natin ini-ignore yung ibang mga apostol. Pero sabi naman ng Bible, ang nagpaliwanag din ng scripture, na yung hiwaga ng gospel, kay Paul lang ni-revealed. Diba? Kaya nga yung understanding ng mga first century believers, malabo pa yun na yung iba nagpa-practice pa ng kautusan. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, di ba malinaw yan? Ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Malinaw yan, magkahiwalay. Iba yung panlupa, iba yung panlangit. Okay. 50. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, lalo nang lumiwanag yan, na ang laman at ang dugo, o asaan yung laman at ang dugo? Saan? Diba? Outward man ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi panlupa yan babalik yan sa lupa. Nagmula sa lupa, sabi ni Rico Puno, patay na po si Rico Puno, bumalik na rin sa lupa. Nagmula sa lupa, babalik ding husa. Dahil sa lupa nagmula. Pwede tayo kumanta ngayon para lamang doon sa verse na yan. Sabi ng Genesis, nanggaling ito sa alikabok, uuwi din sa alikabok. Pero ang turo, magulo nung araw. Ito rin ang bubuhayin maguli. No, ang binago at binuhay yung taong panlangit. Na dating sira, corrupt. Diba? The Bible interpret itself. Sabi dyan, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So, ibig sabihin, ito talaga may kasiraan. Pastor, bakit may binanggit din
Nakakalito kasi bakit may binanggit ding mga ang dating kurap ay babaguhin. So yung nakurap na sinusunod dyan, hindi naman magkukontrahan ng Bible. Yung ating isipan, yung espiritu, ay nakurap. Di ba pinag-aralan natin sa 1 Corinthians 11:3 ba yun? But I feel less by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, dahil sa kanyang katusuhan, dinaya yung ating unang magulang, sina Eva. So your minds should be corrupted. So yun yung corrupt. Nasira din yan. Iba yung corruption ng flesh, iba yung corruption ng spirit. Okay? Yun yung nakaka-confuse. Marami nag-interpret na dahil akala sa ulat doon itong may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan, ginamit nila sa flesh. Kaya ang focus ng resurrection, ang focus ng pagbabago, at ang muling bubuhayin, itong flesh. No. Itong flesh, outward man, talagang babalik sa lupa, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos according to 1 Corinthians 15:50. So ganyan ang pag-aaral ng Bible. The Bible interpret itself para hindi tayo naliligaw. Nakurap yung mind. Should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So, yun yung nakurap yung espiritu. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Nasabi ng 1 Corinthians 15:48, iba ang panlupa, iba ang panlangit. Di ba? And then, nasabi ng 50, ang laman at ang dugo, which is the outward man, the flesh, ay hindi magmamana. Ito may kasiraan. Sabi, ni ang kasiraan ay magmana ng walang kasiraan. Hindi na ito magiging immortal. May kasiraan talaga ito. May temporal talaga to. Ito'y may hangganan. Ito, sinasabi ko na pagdating ng undras, ipinagdiriwang ng lahat ng tao, inaalala ang mga namatay. Ang namatay, yung outward man. Okay? Pero, yung inward man, kapag siya ay born again, pag siya ay believer, may buhay na walang hanggan yun. Ang problema, pag siya ay hindi born again, eternal death. For the wages of sin is death. Eternal death po yun. Unconscious. Ano ba yung meaning ng death? Death is wala ka ng alam. Wala ka ng kamalayan. Unconscious. Wala ka ng alaala. Wala na. As in, wala. Kaya tama rin yung rest in peace para sa lahat. Bakit? Wala na siyang sakit, wala na siyang nararamdaman, pero wala na siyang kamalayan. Totally. Kaya yung sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3, ang tao, pag namatay, in that time, kasi wala pang resurrection of Christ, ang tao, pag namatay, parang hayop. Ipinanganak, nabuhay, kumain, natulog, di ba? Pagtapos pag namatay, kagaya rin lang siya ng hayop. Bakit? Wala na. Pero yung mga believer, yung mga natutulog kay Kristo, yung mga mananampalataya sa Diyos, like Abraham, inantay nila yung last day. Sabi ni Job, sa huling araw, ako'y iyong babaguhin. Ibig sabihin, yung bubuhayin mag-uli ay yung mga naniwala sa Diyos, sa pamamagitan ng resurrection ni Christ, bubuhayin din silang mag-uli. Yung dating mga natutulog kay Kristo, kaya kung tawagin sila natutulog kay Kristo. Pero yung mga unbeliever, parang hayop lang. Pakinig kayo magaling para makita ninyo yung kahalagahan nung bakit ko i-share ang gospel. Bakit dapat ang pagpursigihin natin hindi lamang yung panlupa. Isinusurvive mo yung pangangailangan sa pinansyal. Isinusurvive mo yung pangangailangan ng kalusugan. Inilalaban natin. Normal yan. Na kung kinakailangang magsasala ka para humaba ang buhay. Pero physical lang yan. How much yung spiritual aspect ng buhay ng tao. Nakuha niyo po ba? Hello? Alam niyo sa kagandahan talaga ng Ebanghelyo, hindi ka papayag kung ang mga, kaya nga ang iyak ng ating puso, kailangan hindi lang tayo ang ligtas. Ano sabi ng 2 Timothy 2:3-4? Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating
tagapagligtas. Kaya nga siya bumaba sa krus. Kaya nga siya iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos at bumaba sa krus. Hindi para sa physical aspect. Makinig kayo magaling. Hindi para sa physical aspect. Pag naunawaan natin yung 1, 2, 3, it is the Spirit that quickeneth. Si Jesus mismo may sabi nun, the flesh profiteth nothing. At ano sabi nun sa pangatlo? The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So yun yung pinahalagahan ni Jesus. Yung magbibigay buhay sa Espiritu, sa pamamagitan din ng Espiritu, salita ng Diyos. Ganon ka-importante yung gospel, mabuting balita. Kaya nga, ang pangangaral hindi yung istorya mo lang ang sasabihin mo. Dapat ang sasabihin mo rito, gospel. Ano sabi ni Paul, 1 Corinthians? At ako mga kapatid nang pumarihan sa inyo, hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan. Ibig sabihin niya yung karunungan tao na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Verse 2, sapagkat aking, ito yon, pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo. Mababasin ninyo yung pamamaraan ni Paul. Wala siyang ibang nilayon para ipahayag maliban si Kristo at siya na napako sa krus. So every time na dapat mag-preach ng isang preacher, kapokus lang sa gospel. I am not against na meron kang testimony sa mga bagay ng physical. Pero ang nagbibigay sa iyo ng patience, parang yung testimony ni mag-wait tayo, timing ng Diyos. Pag gusto ng Diyos, ibibigay niya yun. Ang kagandahan nga, pagka ikaw ay pag-aari ng Diyos, naniniwala ba kayo na kapag ikaw ay born again, nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, ikaw ay pag-aari na ni Kristo. Okay? Pag maliwanag sa iyo na pag-aari ka na ni Kristo, siya ang may ibig. Kung gusto pa niyang ikay mabuhay, at kung ano yung layunin niya, purpose niya, bakit ka nabubuhay. Hindi yung parang pansarili lang. Sana mag-gets niyo ako. Pag lumalago ka sa pananampalataya, ang pag-iisip mo, hindi na yung pansarili mo lang. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko ngayon, habang ako'y nasa laman, ay anong purpose? Sa pananampalataya, sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig. Kaya, bayan ka ng Diyos, people of God, nation of God, temple of God. Diba? Pag-aari ka ng Diyos. Asawa ka nga ni Kristo Tayong body of Christ, nung una, before ng AD 70, kasintahan, ikakasal. Pero, pag ikaw ay nasa ating panahon ngayon, possess ka ni Kristo, pag-aari ka ni Kristo. At pag lumalago ka sa pananampalataya, ang dahilan ba't ka nabubuhay, hindi na para sa sarili mong pambuhay, panlupa lamang. Kasi meron kang dalawang pagkatao. Okay. Sana maging maliwanag po ito. Mas maganda nga ang nagiging thinking mo. Kaya nga sabi ng Bible, 1 Corinthians 2:16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Okay? Pag nalaman mo yung doctrine ni Christ, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. At magre-raise, may kinig kayo magaling, binata, dalaga, pag nag-aasawa, iba na yung thinking. Nagre-raise ka ng family, hindi para sa sarili mong pangarap lang sa lupang ito. Makinig kayo magaling. Kung hindi, babalik yung purpose ng Diyos mula kay Eva at kay Adan. Go ye and multiply. Magpakarami kayong mga anak ng Diyos. Magpakarami kayo na pinaghaharian ng Diyos. Magpakarami kayo na nabubuhay hindi para dito lang sa lupa. Kaya sabi ng Colossians chapter 3, tinanong nyo, bakit hinihimok ni Apostol Pablo? Minsan hindi na iintindihan Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo. Sino yung tinutukoy na muling binuhay na kalakip ni Kristo? Mga born again. Muling binuhay. Sino ang nagbigay ng buhay? Yung Spirit, yung Word. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, okay, makinig kayo magaling. Ibig sabihin, yung mga binuhay na maguli na kalakip ni Kristo, sila yung nakatanggap ng Espiritu ng salita
na nagbigay ng buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. I have begotten thee through the gospel. Ano daw dapat ang mangyari? It is a command. Command yan ni Pablo kung ikaw ay binuhay na kalakip ni Kristo. Ano sabi diyan? Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay, pasin ninyo magaling, na nangasa ibabaw ng lupa. Huwag lamang dito sa earthly. Okay, sapagkat i-provide naman ng Diyos yan. Kung gusto ng Diyos na mabuhay ka, bibigyan ka niya ng hanap buhay, bibigyan ka niya ng negosyo, pero may purpose ka na. Hindi ka na nabubuhay ng parang gusto mo lang. Ang gusto ko, maging doktor. Ang gusto ko, maging nurse. Ang gusto ko, maging engineer. Pag pinagkaloob ng Diyos, pakabuti ng Diyos. Hanggang doon lang ba yun? Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo.